Kamusta mga kaibigan sa pelikula? Ngayon, tuklasin natin ang kahangahangang mundo ng New Land of Tanabata, Season 1, isang Japanese TV series na lumabas noong 2024 na pinag-uusapan ng marami. Isipin mo ang pagtuklas ng isang lihim na kapangyarihan na magbubukas ng misteryong 100 taon nang nakatago. Ganito ang nangyari kay Nanmaru nang madiskubre niya ang mga sikretong itinatago ng Murakami Village at ang nakakatakot na pamana ng kanyang kakayahan sa telekinesis. Pinagsama ng New Land of Tanabata, ang kasaysayan at mga supernatural na pangyayari, kaya swak ito sa mga mahilig sa misteryo, pantasya, at iba pang kakaibang kwento. Kung gusto mo ng mga kwentong may halong sci-fi, fantasy, suspense, at konting romansa, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. Siguradong ayaw mong palampasin ang mga susunod pang exciting na recap. Tara't alamin natin ang kwento ni Nanmaru. Sa lalawigan ng Murakami, nakatanggap ang pinuno ng babala mula sa isang kalapit na panginoong feudal na nais sakupin ang isang bundok para magtayo ng kastilyo. Hindi ito pinansin ni Lord Murakami at iniutos na patayin ang mensahero habang naghahanda siya ng depensa. Di nagtagal, kinubkob ng kaaway ang bundok, tiwala sa kanilang tagumpay. Ngunit habang naglalabanan ang mga sundalo, isang misteryosong puwersa ang lumitaw, isang kakaibang sandata na winalis ang buong hukbo ng kaaway. Sa kasalukuyan, sa isang unibersidad, may isang grupo ng estudyanteng nag-aaral ng paranormal na kakayahan. Kabilang dito si Yoji Minamimaru, o Nanmaru, na may kakayahang gumawa ng maliliit na butas sa mga bagay, tulad ng ipinakita niya sa isang stack ng papel. Kahanga-hanga ito para sa kanyang mga kaibigan, pero pakiramdam ni Nanmaru ay walang halaga ang kanyang abilidad, lalo na't nahihirapan siyang maghanap ng trabaho. Di nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Professor Murakami at bumisita sa Departamento ng Kasaysayan, kung saan nakilala niya si Lecturer Emi. Si Emi ay nag-aalala sa biglang pagkawala ng profesor habang nasa pananaliksik. Tinanong ni Emi si Nanmaru tungkol sa kanyang pamilya, pero wala siyang matandaang mahalaga. Samantala, sa Marukawa, nagising si Sachiko mula sa bangungot at inaliw ng kanyang lola. Sa Paranormal Enthusiast Club, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan tungkol sa kakayahan ni Nanmaru. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo na espesyal ang kanyang abilidad. Nilapitan siya ni Tagaya, estudyante ni Emi, at sinabing natuklasan niya na may kaugnayan ang pamilya ni Nanmaru sa pamilya ni Professor Murakami. Humingi siya ng tulong sa paghahanap kay Murakami dahil ang huling pananaliksik nito ay tungkol sa pagpatay sa kanilang ninuno. Hindi tumulong ang mga magulang ni Nanmaru dahil matagal na silang umalis. Kinaumagahan, tiningnan nila ang isang modelong nayon na ginawa ni Tagaya at natuklasan ang alamat tungkol sa pagtataksil ng ninuno ni Nanmaru kay Lord Murakami na nagdulot ng kanyang kamatayan. Pero ayon sa pananaliksik ni Professor Murakami, sa labanang iyon, lahat ng kaaway ay namatay maliban sa isang tao sa panig ni Lord Murakami. May idinaos na pagdiriwang makalipas ang 10 araw, nakakaiba kung totoong nagtaksil ang mga residente. Sinabi ni Tagaya na ang mga bundok sa paligid ay parang artipisyal, kaya nagtanong sila kung sino ang maaaring lumikha nito noon. Ipinakita ni Nanmaru ang kanyang kakayahan sa kanyang mga bagong kaibigan at sila ay labis na humanga. Samantala, sa Marukawa, isang opisyal ang nakakita ng kakaibang itim na bilog sa isang bintana na naging sanhi ng pagkakaputol ng kanyang kamay at paghati ng kanyang ulo na parang tinamaan ng isang bilog na bagay. Sa unibersidad, hiniling ni Emi kay Nanmaru na ipakita ang kanyang kakayahan. Ibinahagi rin niya na natutunan ni Professor Murakami na gumawa ng mas malalaking butas sa mga bagay. Naisip ni Nanmaru na posibleng nagmula ang kanilang kakayahan sa isang karaniwang ninuno. Nang mabalitaan ang pagkamatay ng opisyal sa Marukawa, iminungkahi ni Nanmaru na hanapin ang profesor. Bumalik ang aksyon sa sinaunang panahon kung saan nanumpa si Lord Murakami na ipagtanggol ang kanyang mga lupain. Lumaki ang kanyang mga daliri at lumitaw ang mga kakaibang bilog na marka sa kanyang mga pulso. Sa kasalukuyan, dumating sina Nanmaru, Emi, at mga mag-aaral sa Marukawa upang hanapin ang profesor, ngunit walang makitang palatandaan. Nakakita sila ng baluti na may mga bilog na butas sa lokal na museo, at napansin ang watawat ng lokal na Panginoon na may simbolo ng magpay, kamay ng tao, at bilog. Nalaman nila na matapos mamatay si Minamimaru, ibinigay ng kanyang Panginoon ang bunsong anak nito sa pamilya ni Nanmaru, kaya't naging inapo ni Lord Murakami si Nanmaru. Habang nagtatanong sila sa mga tao, natagpuan nila ang gusali kung saan naganap ang pagpatay at inisip kung kaya bang butasin ni Nanmaru ang bintana. Sa isang coffee shop, nalaman ng grupo ang tungkol sa nalalapit na Tanabata Festival. Narinig nila mula sa mga lalaki sa malapit na mesa na ang pagdating ng profesor ay magbibigay buhay muli sa Panginoon. Nang banggitin ni Tagaya ang profesor, nagkukunwari ang mga lalaki na wala silang alam. Pero nang marinig nila ang pangalan ni Nanmaru, sila ay tila nasabi. Nagbiro ang magkakaibigan tungkol sa kung paano tila itinuturing ng mga lokal si Nanmaru bilang isang Panginoon.
Ipinaalala ni Emmy na ang Tanabata, ang araw ng mga magkasintahan sa Japan, ay ipinagdiriwang tuwing Hulyo 7, kung saan ang mga bituing Vega at Altair ay pinakamalapit sa isa't isa, at isang magpay ang naglalagay ng tulay sa pagitan nila. Iniisip ni Emmy kung ano ang kahulugan ng mga detalyeng ito. Kinabukasan, binisita ng grupo ang bundok kung saan gaganapin ang pagdiriwang at nakita nila ang 7 kakaibang hugis na bato sa isang maluwang na lugar. Nang maglaon, binisita ni Sachiko si Nanmaru upang makita ang kanyang kakayahan. Ipinakita ni Nanmaru ang kanyang abilidad sa pamamagitan ng pagsuntok sa isang lata, pero tila hindi humanga si Sachiko, inaasahan niya kasi ang mas kamangha-manghang palabas. Nang gabing iyon, iminungkahi ni Emmy na bumalik na sila sa Tokyo dahil hindi siya tiwala sa mga lokal. Samantala, naiulat ng may-ari ng hotel na kayang gumawa ni Nanmaru ng mga butas sa mga bagay. Kinabukasan, dumating sa bahay ni Sachiko ang isang binata na tinawag niyang kapatid. Takot na takot si Sachiko sa kanya, pero sinabi ng kanyang lola na umalis na siya at huwag nang bumalik. Pumunta si Nanmaru sa cafe, kung saan sinabi sa kanya ng may-ari na ang nayon na iyon ang kanyang tunay na tahanan. Tinanong niya si Sachiko tungkol sa sinabi nito tungkol sa lalaking makakamit at pumayag si Sachiko na makipagkita sa kanya. Kinagabihan, ipinaliwanag ni Sachiko na sa kanilang bayan, ang mga may superpower ay tinatawag na achievers o window openers. May 5 achievers, kabilang si Nanmaru, habang ang mga window openers ay pinipili bilang pari ng Mount Murakami. Nalito si Nanmaru kung bakit mahalaga ang kanyang kakayahan, dahil maliit lang ang butas na kaya niyang gawin. Pinutol siya ni Sachiko at sinabi na gusto lang niyang maging normal kahit isa siyang window opener. Samantala, ang kapatid ni Sachiko na si Takashi ay naglalakad sa nayon nang salubungin siya ng mga lokal na bumugbog sa kanya. Tinanggal nila ang kanyang sombrero at nakita ang isang batong naka-embed sa kanyang noo, tapos iniwan siya sa kalsada. Nakita ni Emmy at Tagaya ang kakaibang liwanag sa bundok at pumunta roon. Doon, nakita nila ang isang grupo ng mga taong nakaputi, sumasayaw at may hawak na sulo na nagsasagawa ng ritual. Pag-alis ng grupo, napansin nila na 6 na bato na lang ang natira, na nagpapahiwatig na mawawala ang isang bato bawat araw ng pista. Samantala, itinaas ni Takashi ang kanyang mga kamay at bigla na lang nawalan ng mga paa ang mga umaatake sa kanya. Dumating din sa bundok ang isa pang grupo ng mga taong nakaputi. Sa isang pahayagan, naiulat na galit ang mga lokal dahil sa planong magtayo ng golf course sa bundok na itinuturing nilang sagrado. Nahuli ni Emmy at Tagaya ang grupo, pero nang sumigaw si Emmy ng pangalan ng propesor, isang miyembro ng grupo ang nag-alis ng maskara. Siya pala ang pinuno ng nayon at tagapamahala ng ritual ng Tanabata na ipinapasa sa pamilya Murakami. Humingi siya ng paumanhin at tinanong si Emmy kung ano ang nakita niya. Ikinuwento ni Emmy ang mga nangyari at nagpasya siyang manatili para hanapin ang propesor dahil naniniwala siyang buhay pa ito. Kinaumagahan, nagpaalam si Nanmaru kay Sachiko at nagpalitan sila ng mga email. Nang makita ni Emmy ang mga estudyante, dumating si Takashi sa hotel at napagtanto niyang nakaalis na si Nanmaru. Nang tumawag ang may-ari ng hotel, binasag ni Takashi ang telepono. Nalaman niya ang address ni Nanmaru sa Tokyo at umalis. Kalaunan, natagpuan ni Takashi si Nanmaru sa isang club at nagsimulang turuan siya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ipinakita ni Takashi ang isang globo na tinawag niyang isang globo na lampas sa katotohanan na kayang paghiwa-hiwalayin ang mga bagay. Nilikha ni Nanmaru ang kanyang unang globo at nang makita ni Takashi ang laki nito, tumakbo siya para ibuhos ng tubig at nabasag ang balde. Nakumbinsi ni Takashi si Nanmaru na sila ang mga napiling tao, habang ang kaklase ni Nanmaru na si Aki ay nasaksihan ang lahat. Paglipas ng panahon, sumulat si Nanmaru kay Sachiko. Pinayuhan siya ni Sachiko na lumayo sa kanyang kapatid. Sa isang coffee shop sa Marukawa, dumating ang ilang mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Dahil dito, inutusan ng may-ari ng shop ang lahat na manahimik at inireport ang insidente sa pinuno ng bayan. Sa parehong araw, tumawag ang propesor kay Emmy, humihingi ng tawad at sinabing bukas ang bintana niya. Sinabi rin niya kay Emmy na wala siyang pinatay bago magpaalam. Sa Tokyo naman, isang politiko ang nakipag-usap sa maraming tao, umaasang makakuha ng mas mataas na posisyon. Samantala, isang lalaking may maskara ang pumasok sa gusali ng unibersidad at hinawakan ang dingding gamit ang kanyang mahabang daliri. Biglang may lumabas na malaking itim na globo sa entablado at nahati ang politiko sa dalawa. Bumalik si Emmy sa Tokyo at ipinakita ni Nanmaru ang kanyang bagong kakayahan na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan dahil pareho ito sa nangyari sa Marukawa. Nang gabing iyon, binisita ni Sachiko ang kanyang lolo na may mga bilog na marka sa braso at may bato na tumutubo sa noo. Sa kabilang banda, si Baron, na nag-utos ng pagpatay sa politiko, ay pinanood ang footage ng kaganapan at pinuri ang kanyang mga tauhan sa ginawa. Ngunit sabi niya hindi na kailangang patayin si Marukawa. Nagpasya siyang kailangan niya ng mas masunuring tauhan.
Kinaumagahan, nilapitan ulit ni Takashi si Nanmaru at inalok na sumali ito sa proyekto niya para turuan ang mga tao na gumamit ng superpowers. Maraming dumalo sa bayad na seminar at ipinakita ni Nanmaru ang kanyang kapangyarihan sa pagbagsak ng isang metal na estatwa na nagdulot ng saya sa mga manonood. Masaya si Nanmaru sa bayad na natanggap niya, hindi niya alam na mas malaki ang kinikita ni Takashi at ng kanyang kasabwat na si Yukihara. Nire-record ni Aki ang pag-uusap ni Takashi at Yukihara na pinag-uusapan ang pagiging inosente ni Nanmaru. Kinagabihan, nalaman ni Baron na isa sa mga taong may kapangyarihan ay nakatira sa Tokyo. Napansin ni Nanmaru ang kakaibang paglaki sa kanyang noo, habang si Emi naman ay patuloy na pinag-aralan ang mga papeles ng propesor. Nadiskubre niya na ang mga petsa ng Tanabata ay nagbago at kasabay na ngayon ng Gregorian calendar na ipinakilala noong 1582 sa mga bansang Katoliko. Tinanong niya kung paano ito nangyari sa Marukawa. Patuloy si Nanmaru sa pagdalo sa mga seminar na nagtuturo tungkol sa superpowers. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi lahat ay magkakaroon ng ganitong kakayahan pero walang naniwala sa kanya. Ipinakita ni Aki kay Nanmaru ang recording ng kanilang pag-uusap. Napagdesisyonan ni Nanmaru na tumigil na sa seminar dahil hindi para sa panloloko ang kanyang kapangyarihan. Sa Marukawa, nakipagkita si Sachiko sa isang lalaking may maskara sa puntod ng kanyang ina at nakilala niya ito bilang si Panginoong Yoriyuki Murakami. Sa isang pagtitipon, sinabi ng pinuno ng bayan sa lolo ni Sachiko ang tungkol sa mga dayuhang naghahanap ng kapangyarihan sa kanilang lugar at ipinaalala ang lihim ng bayan. Kinabukasan, dinala si Yoriyuki kay Baron at hiningi niyang huwag pakialaman ang kanilang bayan. Pinalakpak ni Baron ang kanyang mga kamay at lumitaw ang 4 na armadong lalaki, pero agad silang natalo ni Yoriyuki. Pumayag si Yoriyuki na magtrabaho pansamantala para kay Baron at tinanggal ang kanyang maskara na nagpakita ng hindi makataong itsura. Samantala, patuloy na naghahanap si Nanmaru ng trabaho kung saan magagamit niya ang kanyang kapangyarihan. Isang araw, nakarinig siya ng sigaw ng tulong at nakita niya ang isang bata na natrap sa loob ng nakasara at nakalock na kotse. Naroon ang nanay ng bata, ngunit hindi niya mabuksan ang kotse dahil nawawala ang kanyang susi. Habang nawawalan ng malay ang bata dahil sa init, ginamit ni Nanmaru ang kanyang kapangyarihan para basagin ang bintana at iligtas ang bata. Namangha ang mga tao at labis na nagpasalamat ang nanay ng bata sa kanya. Lumabas sa balita ang ginawa ni Nanmaru na nakakuha ng atensyon ni Takashi at Yukihara. Sinimulan nilang gibain ang mga karatula sa lungsod at ang kanilang mga kilos ay nagdulot ng talakayan tungkol sa mga isyong panlipunan. Naging usap-usapan din si Nanmaru na tinawag ng mga tao na Chisel. Dahil dito, nagsagawa ng investigasyon ang pulisya. Si Baron, na naiinis sa gulo, ay sinabihan ni Yoriyuki na alam niya kung sino ang may sala. Sa Marukawa, pinaghihinalaan ng mga taga-nayon na si Takashi ang nasa likod ng mga pangyayari. Pinapunta ng lolo ni Sachiko at ng propesor si Sachiko sa Tokyo. Sa payo ng kanyang kaibigan, si Nanmaru ay naghanap ng trabaho bilang janitor, umaasang magagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa pagtanggal ng basura. Subalit, napansin niyang lumalaki ang marka sa kanyang noo tuwing ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan. Isang araw, dumating si Sachiko sa Tokyo at inamin kay Emi na nagsisinungaling ang mga taga-bayan, buhay pa ang propesor. Ibinigay niya ang sulat ng paghingi ng tawad ng propesor at ipinaliwanag na lahat ng taga-nayon ay nakakakita ng mga bangungot. Biglang dumating si Nanmaru at nakita ni Sachiko ang marka sa noo niya, pero hindi naintindihan ni Nanmaru ang mga sinasabi ni Sachiko. Tinuro niya ang posibleng kinaroroonan ni Takashi. Sa isang seminar na pinamunuan ni Takashi, dumating ang mga taga-Marukawa at hiniling na itigil ang panlilinlang. Sinisi ni Takashi si Nanmaru at inakusahan itong gustong angkinin ang lahat ng kapangyarihan. Kahit sinubukan ni Nanmaru na magpaliwanag, hindi siya pinakinggan ng mga tao. Lumapit si Sachiko at tinawag na sinungaling at mamamatay tao si Takashi. Ibinuka ni Takashi ang kanyang mga kamay para lumikha ng globo, pero biglang may narinig na malakas na putok at bumukas ang isang malaking butas sa bintana. Si Yoriyuki, na nasa ibaba, ay tinawag si Takashi at sinabing itigil ang panloloko sa mga tao. Nagalit ang mga dumalo sa seminar, kaya lumikha si Yoriyuki ng malaking globo at sinira ang bahagi ng bubong. Ipinaliwanag niyang ang kapangyarihan ay hindi makakamit kahit na libu-libong taon ng pagsasanay. Nang makita niya si Nanmaru, sinabi niyang dapat itong burahin. Pinrotektahan ni Sachiko si Nanmaru at ang pag-atake ay tumama sa lupa. Nang maglaon, ipinaliwanag ng mga taga-nayon kay Nanmaru na si Yoriyuki Murakami ang dating pinuno ng pamayanan at siya ang nag-aalis ng mga hindi sumusunod sa batas ng mga telekinetics. Si Takashi ay tinanggal dahil ang kanyang kapangyarihang walang kontrol ay isang banta sa bayan. Naisip ni Nanmaru kung posible bang gamitin ang kapangyarihan para sa kabutihan. Naghapunan sina Sachiko at Nanmaru sa isang restoran at ipinakita ni Nanmaru kay Sachiko ang kagandahan ng Tokyo sa gabi.
Nakakuha na si Nanmaru ng kanyang unang trabaho, ang pagtanggal ng basura. Hiniling ni Sachiko na manatili si Nanmaru sa tabi niya dahil takot ang mga taga-nayon sa madilim na bahagi ng regalo nila. Ipinakita ni Sachiko ang kanyang pilat sa likod at ang isang larawan ng kanyang pamilya, kung saan kasama si Yoriyuki. Noon, normal si Yoriyuki at mahal na mahal niya ang kanilang ina. Ayon sa tradisyon ng nayon, si Sachiko ay ikinasal sa iba. Hindi nasiyahan ng ama nila dahil mahina ang kapangyarihan ng kanyang mga anak, kaya't patuloy niyang ginigipit si Sachiko para magsanay. Dahil sa alitan, humingi ng tulong ang kanilang ina kay Yoriyuki, na noon ay naging isang pari sa bundok. Sinimulan ni Yoriyuki ang pagsasanay kay Takashi, na sa kalaunan ay nakagawa ng kanyang unang globo. Lumakas ang kapangyarihan ni Takashi, at ipinakita niya ang kanyang galit sa nakababatang kapatid na babae, si Sachiko. Nagsimulang magkaroon ng bangungot si Sachiko, at isang araw, narinig niya ang pagtatalo ng kanilang ama at ni Takashi. Nakita niya ang kanyang kapatid na nakatayo sa ibabaw ng duguang katawan ng kanilang ama. Iginiit ni Takashi na wala siyang kasalanan, ngunit pinalayas siya ng kanilang ina. Tinakpan ng kanilang lolo at ng mga taga-nayon ang nangyari. Kalaunan, umakyat sa bundok ang kanilang ina para hanapin si Yoriyuki, na noon ay nagbago na ang anyo. Habang nasa daan, pinag-usapan nila ang mga bangungot ni Sachiko. Umalis si Yoriyuki sa nayon matapos mamatay ang ina nila, pero bumalik siya nang mabalitaan niyang gustong sirain ng mga developer ang bundok. Masaya si Sachiko dahil nakikita ni Nanmaru ang regalo nila sa positibong paraan. Samantala, iniimbestigahan ng mga pulis ang pagkawala ng ilang opisyal. Isang tiktik na nag-aalala tungkol sa mga nangyari ang nakilala si Aki, na nagsabing totoo ang kapangyarihan ng Special Sphere. Iminungkahi ni Nanmaru na itigil ang proyekto dahil naniniwala siyang masyadong mahalaga ang regalo para lang sa simpleng pagtanggal ng basura. Sinabi ni Emi kay Nanmaru na may kakaibang mga parirala sa sulat ng propesor tungkol sa solar years. Napagtanto nila na ang nayon ay gumagamit ng solar calendar, hindi Gregorian. Ipinagdiriwang ang Tanabata Festival ng 3 araw bago ang solstice, 1 araw sa mismong araw, at 3 araw pagkatapos. Sa gabing iyon, naranasan ni Nanmaru ang kanyang unang bangungot, nahulog siya sa kawalan at narinig ang sigaw ni Sachiko, na nagmamakaawa sa kanya na huwag tumawid sa kabilang panig. Nakakita siya ng pintong bumubukas at bigla siyang nagising. Kinabukasan, biglang nawala ang isang kotse, bangka, at eroplano sa lungsod. Sinalubong ni Aki at ng detective si Yoriyuki na dumating para makipagkita kay Takashi at binalaan siya tungkol sa mga panganib ng pagbubukas ng mga bintana. Ngunit nahuli ng mga tauhan ni Baron sina Aki at ang detective. Sa harap ng isang gusali, ipinakita ni Yoriyuki ang pagkawala ng isang kilalang politiko. Kinaladkad ng mga gwardya sina Aki at ang tiktik, ngunit umalis si Yoriyuki na itinuring silang hindi mahalaga. Samantala, si Nanmaru ay nagtatrabaho sa paglilinis ng mga lumang gamit sa isang opisina. Napagtanto niyang mahalaga at makasaysayan ang mga bagay na iyon, kaya't nagpunta siya sa bubong para humingi ng pahintulot sa kanyang katrabaho na mag-iwan ng ilang gamit. Pumayag ang katrabaho at tinanong si Nanmaru tungkol sa kanyang mga kakayahan. Habang nag-uusap sila, nakita nila ang isang malaking globo na lumulutang sa itaas ng lungsod. Di nagtagal, sumabog ito at nagdulot ng pagkasira ng ilang gusali. Si Yoriyuki ang may kagagawa ng pagsabog, at inakala ng mga tao na ito ay isang pag-atake ng terorista na nagdulot ng matinding takot. Habang tumatakbo si Nanmaru kasama ang mga tao, bigla siyang napunta sa isang lugar na puno ng bangkay ng mga mandirigma mula sa medieval na panahon, ngunit mabilis din siyang bumalik sa kasalukuyan. Sinabi ni Yoriyuki kay Takashi na malapit na niyang tapusin ang mga bangungot. Sa nayon, narinig ni Sachiko ang tungkol sa pagkawala ng 200 tao dahil sa mga nasirang gusali. Hindi naniniwala ang lola niya na si Yoriyuki ang may sala dahil itinuturing niya itong tagapagtanggol. Pero maraming nakakita ng malaking itim na globo at wala nang iba pang may ganitong kapangyarihan. Humingi ng tulong si Sachiko sa kanyang ina. Si Nanmaru naman ay patuloy na binabangungot, palaging sinasabihan ni Sachiko na huwag lumapit sa mga bintana dahil mapapadpad siya sa kabila. Kinabukasan, nagdeklara ang gobyerno ng quarantine at pinayuhan ang lahat na manatili sa bahay. Sa nayon, hindi makapaniwala ang mga residente. Hindi nila matanggap na si Yoriyuki, na kanilang iginagalang, ay posibleng may kinalaman sa mga sakuna. Samantala, nagising ang detective sa isang basement. Kinausap ng lolo ni Sachiko si Emi at nagpasya silang magpunta sa Marukawa. Hinarap ni Nanmaru si Takashi at inakusahan ito ng pagpatay. Sinabi ni Takashi na si Yoriyuki ay nagtatangkang tapusin ang mga bangungot at hiniling kay Nanmaru na humingi ng tawad kay Sachiko para sa kanya. Sinabi ni Nanmaru na hindi nakikita ni Sachiko si Takashi bilang mamamatay tao na mahalaga para kay Takashi. Si Yoriyuki ay nagpasyang putulin ang ugnayan sa baron at ipinaalam ito sa kanyang bodyguard.
Bago umalis, binigyan ni Takashi si Nanmaru ng tala na may address kung saan ikukulong sina Aki at ang detektive. Dumating si Nanmaru nang sinubukang pilitin ng bodyguard ang detektive na barilin si Aki, pero tumawag ang baron at pinatigil ang bodyguard. Nilikha ni Nanmaru ang isang distraksyon gamit ang sphere at sinubukang palayain ang mga bihag. Pero isa pang bodyguard ang nagbantang barilin siya. Sa gitna ng gulo, naglikha si Nanmaru ng sphere at binasag ang isang pader, pinalaya ang mga bihag at dinala sila sa ligtas na lugar. Napansin niya na lumaki ang bato sa kanyang noo at napagtanto niyang muntik na siyang makapatay. Samantala, sinabi ni Yoriyuki sa baron na kailangan niyang subukan ang lawak at kapangyarihan ng globo. Pagkaalis ni Yoriyuki, binalak ng baron na ipagbigay alam ito sa punong ministro, ngunit hindi natuloy dahil isang higanteng globo ang lumamon sa sentro ng lungsod at nag-iwan ng malaking bunganga. Naiulat ng media ang mga pagkamatay at naglabas ang gobyerno ng stay-at-home order. Si Nanmaru kasama ang kanyang mga kaibigan at kasama na si Aki, ay nagpasya na alamin ang tunay na kahulugan ng sinabi ni Yoriyuki tungkol sa mga bangungot. Nagpunta sila sa Marukawa at sinalubong sila ni Sachiko at ilang lokal. Ibinahagi ni Nanmaru ang mga sinabi ni Yoriyuki, pero ang mga lokal ay tila walang maibigay na tulong. Si Emi naman ay nagtatanong tungkol sa mga bintana, ang Tanabata Festival, at ang tungkulin ng pari sa bundok. Inamin ng mga taga-nayon na hindi rin nila ganap na naintindihan ang plano ni Yoriyuki. Nadismaya si Nanmaru at iginiit na kahit nirerespeto niya ang tradisyon ng bayan, ang kapangyarihan ni Yoriyuki ay nakamamatay, kaya isa siyang mamamatay tao. Pumayag ang pinuno ng nayon na ipakilala sila sa lolo ni Sachiko at imbitahin si Professor Morikami sa pulong. Kinaumagahan, dumating sina Yoriyuki at Takashi sa ari-arian ng baron. Agad itong ipinagbigay alam ng isang katulong. Inakusahan ng baron si Yoriyuki ng pagpatay sa isang opisyal, pero ipinagtanggol ni Yoriyuki ang kanyang mga aksyon, na sinabing nais ng opisyal na sirain ang sagradong bundok. Naghanda si Yoriyuki para sa labanan dahil naramdaman niya ang mga armadong tauhan ng baron sa paligid. Nagpaputok ang mga ito pero hindi tinatablan si Yoriyuki. Agad namang tumakbo ang katulong ng baron sa tabi ng kanyang amo. Samantala, patungo ang grupo ni Nanmaru sa estate. Ipinaliwanag ni Sachiko na natatakot sa kanya ang mga taga-nayon at itinuturing nilang mga sarili bilang alipin. Pasalamat ang pinuno ng bayan kay Professor Morikami para sa modelo ng kanilang lugar, na nakatulong daw sa paglutas ng problema. Sa estate naman, naghanda si Yoriyuki ng estratehiya laban sa mga tauhan ng baron. Sumalakay ang mga ito at ipinagtanggol ni Yoriyuki ang kanyang sarili gamit ang malalakas na sphere. Nagmadali ang mga kaibigan ni Nanmaru sa estate nang marinig nila ang kaguluhan. Ang katulong ng baron ay nagdala ng mas maraming sundalo at pinalibutan ang ari-arian. Sina Yoriyuki at Takashi ay naglaban ng mabangis pero binaril si Takashi ng isang sundalo. Samantala, natagpuan ni Nanmaru at ang kanyang mga kasama ang mga katawan ng mga nasawi. Bago namatay ang baron, hinimok niyang pigilan si Yoriyuki. Nang umalis ang mga sundalo, nakita ni Nanmaru na patay na si Takashi sa kabubatan at nalungkot si Sachiko sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Habang si Emi naman ay natuklasan ang isang marka ng kamay sa pinto, na tila konektado sa isang maalamat na halimaw na tinatawag na kasasagi. Pagbalik sa bayan, hinarang ng lola ni Sachiko si Nanmaru at sinabi sa kanya na may utos mula sa bagong master, si Professor Murakami, na protektahan siya. Dinala ni Nanmaru si Sachiko sa kanilang bahay. Sa gabi, inalok siya ni Sachiko ng matamis na seke, na sabi niyang nakakatulong sa mga bangungot. Naisip ni Nanmaru ang layo ng mga patay sa mga buhay at ang kanyang mga bangungot tungkol sa paghahanap ng isang tao sa bundok na parang may nararamdaman siyang tao sa kabila ng Milky Way. Sinabi ni Nanmaru kay Sachiko na pinagsisihan ni Takashi ang kanyang mga ginawa at umaasa si Sachiko na hindi nag-isa ang kanyang kapatid sa kadiliman. Noong gabing iyon, nag-aalala si Emi sa mga nangyari. Kinabukasan, kahit na sinabihan ng pulis na huwag lumabas, nag-organisa ng pulong ang mga tao sa Marukawa. Itinala ni Aki ang kanilang usapan at ipinakita ito kay Emi. Napansin ng grupo na walang balita tungkol sa massacre at nagpasya silang dumalo sa pulong. Dumating ang mga pulis sa bahay ni Lola Sachiko para hanapin si Nanmaru, pero tinulungan siya ni Sachiko na makatakas sa likuran. May hinala si Nanmaru na talagang si Yoriyuki ang hinahanap ng mga pulis. Sa gabi, habang papunta sa pulong ang mga tao sa bayan, hinarang sila ng mga pulis. Nandoon si Emi at ang kanyang mga estudyante at nakita ang nangyari. Dumating ang mga tauhan ng baron na gustong hulihin si Yoriyuki, pero tumanggi ang mga residente na ibigay ang kanilang pari. Nagbabala ang katulong ng baron at sinabi na si Yoriyuki ay may kapangyarihang pwedeng makasira sa mundo. Nakialam si Nanmaru at nagmungkahi na kausapin muna si Yoriyuki para marinig ang kanyang panig. Nang tumaas ang tensyon, gumawa si Nanmaru ng globo. Inamin niya na nalilito siya sa kanyang mga kakayahan, pero siniguro niyang walang pagtataksil sa bayan.
Maya-maya, lumabas si Profesor Murakami mula sa karamihan. Si Emi, na natakot sa malaking bato sa kanyang noo, ay nahimatay. Sa isang pulong ng konseho ng lungsod, iminungkahi ni Nanmaru na hikayatin si Yoriyuki na makipagkita sa mga pulis at tauhan ng baron. Nangako siyang titiyakin na hihintayin siya ng mga gwardiya sa bundok para hindi masaktan ang mga tao. Nang maglaon, sinabi ni Nanmaru sa kanyang mga kaibigan na gusto silang makilala ng propesor sa kanyang laboratorio. Kinaumagahan, pumunta ang grupo sa lab ni Murakami, kung saan nagtipon sila sa paligid ng isang modelo, habang nagsimula ang propesor sa kanyang paliwanag. Ang pagdiriwang ng nayon, na tumatagal ng 7 araw sa panahon ng Tanabata, ay hango sa kasaysayan ng China. Sumisimbolo ito sa isang kwento ng isang magpay na nagiging tulay sa Milky Way. Kahit walang magpay sa Japan noong panahong iyon, ang pagdiriwang ay nagkaroon ng katulad na kahulugan. Humingi ng tulong si Profesor Murakami kay Tagaya na gumawa ng handprint gamit ang tinta at ikinumpara ito sa handprint ni Yoriyuki na natagpuan sa ari-arian ng kanilang master. Napansin nila ang isang simbolo ng Panginoon sa Marukawa Museum na nagpapakita ng isang kamay na may mahabang daliri na nagpapasa ng globo sa kamay ng tao. Pagkatapos, ipinakita ng propesor ang isang modelo na nagpapakita ng mga artipisyal na bundok at ang kakaibang pangyayari ng pangalawang paglubog ng araw sa panahon ng solstice. Ipinakita ni Murakami ang paglubog ng araw sa solstice na may 2 kamay na nakahawak sa isang itim na globo sa gitna ng mga bundok. Namangha siya sa isang malaking eskultura sa lupa na ginawa ng kasasagi na tila nagmula sa langit. Ayon sa alamat, ang mga nilalang na ito ay naging Diyos ng mga tao sa nayon at regular na bumibisita noon kahit na tumigil ang kanilang pagdating kalaunan. Ang sistema ng paniniwala ng bayan ay lumago mula rito at ang mga sulo sa pagdiriwang ay gumagabay sa mga Diyos. Ang mga tao sa nayon ay nananatiling nakakapit sa kanilang paniniwala, umaasang babalik ang kasasagi. Ang malaking bandila sa bundok ay sumasagisag ng katapatan at ang kahalagahan ng pananatili sa lupa. Ang kanilang proteksyon sa bundok sa loob ng maraming siglo ay patunay ng kanilang takot at pag-iisa. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal ang mga bantay sa bundok, dumating si Emi at ang kanyang mga estudyante. Nag-alala si Murakami para sa kanilang kaligtasan at iminungkahing umalis sila papuntang lungsod, ngunit iginiit ni Nanmaru na siya ang unang humarap kay Yoriyuki. Sinang-ayunan ito ni Murakami na nagsabing bawat henerasyon ng mga pari ay pinalalakas ang kanilang banal na tungkulin. Gumawa ang propesor ng isang modelo upang ipakita ang sitwasyon at nagsindi sila ng mga siga bilang senyales kay Yoriyuki na tila may balak sirain ang bundok. Kinagabihan, nagbabantay si Nanmaru at ang kanyang mga kaibigan. Ipinahayag ni Nanmaru ang kanyang damdamin kay Sachiko at iminungkahing umalis sila sa nayon upang magsimulang muli. Dumating ang mga tauhan ng baron, hinahanap si Yoriyuki at nagbanta ng karahasan kung hindi nila makita ito. Galit na lumikha ang propesor ng isang globo, ngunit isa sa mga tauhan ng baron ang nagpakilalang si Yoriyuki. Ang mga sundalo, nang makita ang tunay na anyo ni Yoriyuki, ay natakot at ang tauhan ng baron ay pinatay ng isang globo. Ipinaliwanag ni Yoriyuki na iniisip niya na ang itim na globo parang isang basurahan na ginagamit para doon itapon ang mga banta sa nayon. Pero ngayon, nagdududa na siya kung ang mga kasasagi ay mga simpleng bisita lang. Iniisip niya kung ang globo ba ay daan papunta sa ibang mundo. Nagbago siya ng plano at nagpa siya na sumama sa mga kasasagi. Bigla namang lumitaw ang malaking itim na globo sa itaas nila at inihayag ni Yoriyuki ang balak niyang umalis. Nakiusap si Sachiko na sumama siya kay Yoriyuki, umaasa na makakahanap ng kapayapaan sa madilim na mundo. Naalala ni Nanmaru ang kanyang mga panaginip at pinigilan si Sachiko, sinabing hindi niya dapat iwanan ang mundong ito nang hindi pa niya nararanasan ng buo. Pumayag si Sachiko na manatili, naalala ang pag-alis ng kanyang ina sa globo. Nangako si Yoriyuki na hihintayin siya. Habang lumalaki ang globo, inutusan ni Nanmaru ang lahat na tumakas. Tumakbo ang mga taga-nayon pababa ng bundok habang hinihintay ni Yoriyuki na lamunin siya ng globo na nauwi sa isang malaking pagsabog. Nakahanap ng ligtas na lugar ang grupo ni Nanmaru sa kagubatan habang nawalan ng kuryente ang buong bayan. Pagkatapos ng insidente, nag-enroll si Tagaya sa graduate school, nagbitiw sa trabaho sina Emi at Murakami at magkasamang nanirahan sa Marukawa, at si Aki naman ay naging isang independent na mamamahayag. Mabilis na naitayo muli ng mga taga-nayon ang lugar kung saan nakatayo ang bundok dati. Si Nanmaru ay nagsimula ng negosyo sa palitan ng mga kalakal at tumigil na sa paggamit ng kanyang mga kakayahan. Dumalaw siya sa Marukawa para sa isang festival, umaasang may makikitang darating mula sa Milky Way. Samantala, si Sachiko ay nanatili sa bahay, palaging naghihintay kay Nanmaru. Ang Land of Tanabata ay isang kwentong may halong romansa, pantasya, sci-fi at suspense. Dahil sa galing ng pagkukwento at mga episode na talagang aabangan mo, natatangi ang seryeng ito bilang isa sa mga obra maestra ng 2024.
Ang magagandang visual at nakakagulat na mga twist sa kwento ay siguradong magbibigay kasiyahan sa mga manonood. Bagamat minsan mabagal ang takbo ng kwento, sulit pa rin ito dahil sa lalim ng salaysay. Kung gusto mo ng mga kwentong pag-ibig na may halong misteryo at tradisyon, ang Land of Tanabata ay isang dapat panoorin. Ano ang masasabi mo sa serye? Gusto kong marinig ang iyong mga opinyon, mag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang mga recap at review ng mga bagong palabas na dapat panoorin. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na video.